Hahakbang ng nakatapis lang ng tuwalya, hahakbangan yung asawa niya na nakahiga, tapos biglang may makikitang ilong ng elepante, o kaya yung ari ng kabayo, biglang makakita ng ganun. Di ba parang napakabastos ng ganung content? Para sa akin, hindi siya dapat ginagawa yun eh. Para sa akin, foul yun eh. Kumisa kasi nakakatawa pero hindi nakakatuwa eh. Gamitin natin yung social media para tayo matuto. Wag natin gamitin yung social media para mag-aksaya ng oras, manood ng mga kabulastugan, manood ng mga kamanyakan. Para naging online cabaret na yung social media. Let's go! Hey, what's up people? How are you guys doing? Kumusta kayo mga herb? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. Ay, mali. Hindi pala yun ang intro ko. mali. Ay, yun ah. What's up mga Jeprox? Kumusta pa kayo lahat? Ayos ba tayo dyan? It's your boy Jepoy na naman at nagbabalik. Ito nga pala yung intro ng ating idol na si Mark Chance. Bakit kasi sinabing idol? Kasi parang kasi isa siya sa mga influencer na sinundan ko since pandemic. Napanood ko siya nung umpisa. Nung nirecommend siya ni Mark ni Boy First Time. Yun, doon ko siya unang napanood. Parang nag-collab ata. Hindi ko alam kung nag-collab ba or magko-collab sana sila. Nagpaplano sila mag-collab. Sorry, na hindi matuloy-tuloy kasi yun nga, bibihira kasi umuwi to si Mark Chance. At magkaibigan sila matagal na. Siguro parang bago pa mag-pandemic, magkaibigan na sila. Pero ako, napanood ko to si Mark Chance. Simula nga nung nabanggit noon ni At nagustuhan ko yung content nito kasi ang galing-galing ng parang ang saya-saya niya panoorin, chill-chill lang. Na may halong inggit ako nararamdaman, Kasi parang, basta sobrang gusto ko maging kagaya niya. Parang ganon. In a sense na parang gusto kong i-follow yung image na kung ano meron siya. Which is kasi may similarity din kami kasi ng pag-uugali, yung kagaya ng yung palaging nagdi-DIY, alam niyo yun. Kasi malaking bagay yung yung alam mo lahat ng mga bagay na gawain sa bahay. Pag may nasira, kaya mong kumpinhin, kaya mong gawin. Which is ganun siya. At ganun din ako na ginaya ko rin siguro sa image ng tito ko na idol ko rin siya simula nung pagkabata pa ako. Kaya lang, sad to say, na siya, pinagpahinga na siya ng Panginoon kasi nagkasakit siya. Bata pa yun, parang mga at the age of 54 pa lang ata nung kinuha siya ng Diyos kasi nagkasakit siya sa utak, yung merong tumubong something. Hindi naman siya tumor pero naoperahan siya, naka-recover, but after several years na infection, nagka-meningitis. Ayun, hanggang sa yun ang kinamatay niya. Para siyang yung tito ko na idol ko. Kaya palagi ako nanonood sa kanya. Tapos parang siya yung tinitingnan ko na ine-aim ko na maging ganon kung ano man yung meron siya. Na hindi ko man siya ma-achieve ng kasing niya kasi more than impossible yon kasi nandito ako sa Pilipinas, siya nandun siya sa US. Imposible talaga yon kahit anong gawin ko siguro dito. Pero who knows, hindi natin masasabi. Malay mo naman, swertein tayo habang namamasada merong maiwan dito isang maletang pera. Hindi natin masasabi. De, joke lang. Yun nga. Meron akong gustong sabihin na kaya tayo nag-react dito sa video na to. Sige, wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go. So yeah, kakayak muna ako and pag nakahuli ako ng isda, of course, makikita nyo. Okay. Let's go. Kayaking. Paano kailangan ko yan magagawa? Siguro hindi na kaya. Okay.
Got something. Fish. I don't want that. Alright, I don't want you. Just come off. Baka kunin ka pa ng shark. Shark? Ito ang paborito ng mga shark. Oh, no, don't. No, buddy. I'm good. I am good. You can go. Parang shark yung huli niya. That's Doon the sa first. kanila, pag may nakakatuwa doon sa kanila, pag may nahuli kang isda at ayaw nila, binabalik nila sa tubig. Ang pagkakayaw dito sa atin, kahit ano yung mahuli mo, pagka mga ganito, keep mo na yon, lulutuin na yon. Dito doon sa kanila hindi pwede. Tapos merong isang lugar doon sa kanila na yung napanood ko dati, na meron siyang certain size ng isda na hindi nila pwedeng iuwi kapag within kailangan beyond doon sa size na pupwede. Pero pagka mas maliit doon, hindi pwede. Ibang galing ng batas sa kanila, no? Sana all. Dito, walang ganun-ganon. Basta maghagis ka ng lambat dyan, mahuli mo, bahala ka, pwede mo iuwi. Galing, no? Galing ng dun sa US. Sana all. Dito lang. Fish of the day. Ladyfish. Ayoko nun. Balansa masyado. Tsaka, basta. Ayoko lang. Okay, they're fun to catch, but they stink, you know? Saka yung anak niya, si Ian, tapang nun. Gaganyan din So, yun, no isang kaya na araw, mag-isa. chinek ko yung status nitong YouTube channel na to. You know, pumunta ako sa YouTube studio and nagbasa-basa ako ng mga comments. And natutuwa ako kasi kahit sobrang tagal ko nang walang upload, ang dami pa rin naghihintay ng upload ko. Ang dami naghahanap sa akin, nami-miss daw nila yung vlogs. Of course, ako naman, parang na-realize ko na, ba't hindi ako mag-upload, you know? So, ayun. Tik mo na Eto. pala kaming iiwan. Kung napapanood mo to, naka-upload to. O, di ba? And I will push na mag-upload lagi. Kahit walang kakwenta-kwentang video lang, you know, para lang pinapapanood yung mga naghihintay. Lalo doon sa mga OG supporters natin yan. Salamat doon sa mga nandito pa rin. And I think hindi na makakabangon tong channel na to. I think yung mga OG na lang talaga yung manonood dito dahil yun nga, parang itong channel na to is Sobrang parang neglected na, you know. But okay lang, you know. Upload ako kapag kaya. Pag hindi, well, this battery is soaking wet. This is lithium. This is not supposed to be wet, but it's not on fire yet, so I guess okay lang. Sira tayo baterya. Wild yan, no? Sumagot. Yo! Abong. Saan ka na, pre? Dito, walang ganyan eh. Yung Red Bull, wag mo kalimutan, ha? Sira na lang. Hindi, isa lang. Grabe naman to. Isa para bukas. Advance ka mag-isip, ha? Ako mag-isip. Galing mo, ha? So, magfi-fishing pa ba tayo bukas? Oo naman! Sa wadiha! Mic check, 1, 2, 3. Ayun, medyo pa-sunset na. You know, ganda, oh. Alam nyo, parang hindi na ako sanay. Kahit alam ko naman yung sasabihin ko, hindi ko masabi. Ba't ganun? Ito nga pala yung main reason kung bakit Hindi ako parang dati. medyo nawalan ako ng ganang Nung nag-umpisa ako ulit mag-vlog, ganun. Sa mga nakapanood na nakaraan, di ba nakalimutan ko yung outro, nakalimutan ko na rin yung intro. Ay hindi, yung intro ko pala, naalala ko siya. Yung outro talagang wala, nakalimutan ko. Pero yun, naalala ko na siya ulit. Ganun talaga parang pag matagal kang hindi nag-vlog, parang parang naghiwalay kayo nung kaluluwa mo. Parang yung ganun siguro yung nangyari ni Mark Chance. upload ng mga vlogs. Alam niyo yung mga content sa Facebook tsaka sa YouTube na yung mga maiksi lang pero wala namang, alam mo yun, nakakatawa pero wala namang kwenta. Actually, madalas, dami ko napapanood, napapa-doom scroll na din ako, you know, yung iba, katatawanan, yung iba, parang horror, yung iba, parang mga krimen, yung iba, puro kabastusan. Pero ang daming views. Nung naglitawan yung mga content na ganun, parang, you know, makikisawsaw ba ako, makikisali ba ako, makikigulo ba ako sa kanila, gagawa rin ba ako ng mga kalokohan na yan. Dami ng mga content online na pwede nyong mapanood. Mas okay itong Okay, yung mga ganun naman kasi idol, parang yung ginagawa na lang nila for the content na lang. And at the same time, siguro para kumita ng pera na kahit na medyo nakakabastos or medyo
Alam mo naman dito kasi sa Pilipinas, sobrang hirap ng buhay dito kaya lahat ginagawa na ng ano dito eh. Kaya na tipong ano nga yung iba nagpapakita na halos ng kaluluwa nila para lang kumita ng pera eh. Parang ano nga brother eh, parang ano eh, parang naging online cabaret na yung ano eh, social media. Oo. Kasi minsan may scroll ka, minsan kasi si algorithm magre-recommend ng ganyan kahit hindi ka nanonood ng mga ganyan. Siguro parang susubukan ka pag ano kasi alam ko may mga algorithm kasi yan eh. Once na nag-click ka ng ganyang content, palagi yan sunod-sunod na yan mapapanood mo. Yung mga nakakatawa na medyo ano, minsan kasi nakakatawa pero hindi nakakatuwa eh. Oo, kaya ganun. Kaya nafi-feel ko to si Mark Chance doon sa part na yon. Yun nga, siguro dahil yun nga kasi ang hirap-hirap na ng buhay dito sa Pilipinas kaya ano hindi masisi yung mga taong yan. Nag-upload ng ganyan, yung iba nga basta ano, bastos eh. Ang bastos yung tipong hahakbang siya sa ano, hahakbang ng nakatapis lang ng tuwalya, hahakbangan yung asawa niya na nakahiga tapos biglang may makikitang ilong ng elepante o kaya yung ari ng kabayo biglang makakita ng ganun, 'di ba? Parang napakabastos ng ganung ano content. Para sa akin hindi siya dapat ginagawa 'yun eh. Para sa akin foul 'yun eh. Kasi ano eh, hindi mo 'yan masasabi mapapanood ng bata 'yan. Tapos magkakaroon ng curiosity yung mga bata. Ganun ba talaga yung itsura nun, 'di ba? Parang ilalagay mo yung isip mo doon sa isip nung bata na makakakita nun. Nakakalungkot kasi yung mga may sense na panoorin, hindi napapanood. Kagaya nito, tingnan mo, 12,000 views. Marami subscribers to, 82,000 or 80. Natin. 83, oh, di ba? Sana all. 83,000 subscribers to si Mark Chance. So, ayan, siguro nakikita ng mga matatagal nang nakasubaybay sa kanya, pinapanood. So, yun lang ang nakakalungkot, hindi siya umaabot ng millions, hindi siya umaabot ng 100,000 yung mga uploads niya. Pero yung mga kabastusan ng mga walang kwenta, umaabot ng million views, di ba? Nakakanibugo. Ayun, pero wala tayong magagawa, ganun ang gusto ng tao. That's the reality of life. Wala tayong magagawa sa part na yun. Pero, pero ako, umaasa ako, sana dumating din ang panahon, yung mga ganitong video na may sense, may, na may kwenta, may saysay, may matututunan, yun sana yung mga pinapanood ng mga tao, no? Napanghinayang din kasi may mga laman to minsan eh. Kagaya nung napanood ko kanina kay Sir RDR, sige nga, pasilipin ko kayo sandali. Ang ganda nito, oh. Ayan, oh. Paano ka nga ba yayaman sa buhay? Ipapaliwanag ko sa inyo ang isang libro na nakatulong sa akin kung paano nga ba talaga ako umunlad at umasenso sa buhay at kung paano ito nakatulong din sa libo-libong mga tao sa buong mundo. Ito ang ginawa na libro ni Napoleon Hill na Think and Grow Rich. Ituturo ko sa inyo ngayon ang pinakamahalagang lesson na natutunan ko dito sa Think and Grow Rich, which is yung 6 steps to riches. Marami kasi nag-iisip tayo ng positive pero kabaliktaran nung ginagawa natin. Gusto mong yumaman pero nandun ka sa oportunidad na hindi ka naman yayaman. Kawawa ka, problemado ka, inaapi ka, may utang ka na malaki. Ito ay napakalaking problema dahil hindi nila alam kung saan kukunin ang pambayad. Sa mundong punong-puno ng napakaraming mga challenges, mga problema na hindi maubos-ubos, tuloy-tuloy na mga pagsubok na dumadaan sa buhay mo na para bang hindi natatapos at inaantay mo yung pag-asa sana na makakaahon ka na, makakabangon ka na, pero nandyan na naman ulit yung panibagong problema. Wala namang mawawala sa'yo dahil wala ka na eh. Hindi ka naman na magkakaproblema dahil punong-puno ka na ng problema, sagad na yan. Deserve kong magkabahay. Makukuha. Yan, yung mga ganitong klaseng inspirational na content, yan yung mga isa sa mga pinapanood natin. Although ito si RDR, na-upload to 8 months ago. Kailan ba? 8 months ago, 238,000. Siyempre, maraming Pilipino gusto yumaman. Kaya yun yung 'di ba? Yung mga kagaya nitong kay Mark Chance, hindi masyadong pinapanood, which is mas maganda sana. Tapos yung ibang na video na may matututunan ka. Yung kumbaga parang kagaya nung kay Tio Bray. Kay Tio Bray, ang gaganda ng content noon, yung yung Do You Think?
kung paano yung sige, tingnan natin, bigyan natin ng isang halimbawa to. Hanapin natin tong kay Tio Bray. Do you think? ng mga kabataan ngayon. May Ang tawag ganun. nila depressed, pero malungkot lang talaga. May ganun na yung parang clinically diagnosed ako. Nagtitake ako ng mga meds, ganun. Ano yun? Ano yung tinitake na meds na yun kung wala palang clinically diagnosed na ganun? Hindi, merong mga clinical diagnosis, pero karamihan sa mga nasa social media, kinabit lang nila sa sarili nila yung depressed. Pero hindi talaga sila nagpa-check up sa psychologist, sa psychiatrist. Pati anxiety. Kailangan, doktor ang magsabi niyan na depressed ka. Totoo. Hindi yung malungkot ka lang, tapos meron ka lang signs, meron ka lang symptoms, ikaw na mismo nag-diagnose sa sarili mo, depressed ako. Kasi na-promote siya eh. Oo. Yun ang isang... Tama ka ron, yun talaga na-promote. Isa yung issue kung bakit hindi siya naging problema nung panahon ng mga matatanda. Because nakita ko din talaga kasi nung panahon ng mga lolo't lola natin, busy yung mga yun kung paano umasenso ng buhay. Ganun lang dati. Siya masyadong nag-i-exist noon compared sa ngayon. Is it because of social media or ano? Palagay Tingin ko mo? sa social media. Kasi ngayon kasi merong self-diagnosis sa mga tao dahil sa mass awareness ng konsepto ng depression, di ba? Ngayon malungkot Alam lang niyo ng konti, itong- ay depressed ako. Kasi Okay. Alam niyo itong content na to kay Tio Bray, ang ganda na ito. Tingnan mo, itong video na to na-upload 2 months ago pero 68,000 lang yung views. 68,000 lang. Tsaka marami pa siyang mga ganitong content. Hindi lumalagpas ng 100,000 yung mga views niyan. Ganyan-ganyan lang. Pero napakagaganda ng content na to. Tingnan nyo naman, pinapanood ko halos lahat yan. Lalo na pagka nakakollab siya kay Chai Chester. Ang angas niyan. Marami ka kasi matututunan. Yun lang nakakalungkot kasi parang mas ginugusto ng mga tao yung mga walang kwentang panoorin na wala namang matututunan. Nakapanghinayang kasi meron sana mga mas may sense na video na pwede natin panoorin. Japan quality. Na mas may matututunan sana tayo. Ayun, wala tayong magagawa. That's the reality of life. Pero sana talaga dumating ang araw na panonorin din yung mga ganito. Actually, gusto ko nga makikolab dito kung pwede lang kay Tio Bray. Yung mai-contribute ko, maikwento ko yung sarili ko para paano ko nag-grow yung sarili ko at narating ko ano man yung narating ko. Although hindi pa naman ganun kalayo nararating ko, parang simpleng tao pa rin ako, hindi pa rin naman ako kasing yayaman nila. Basta simple lang ang buhay, nangungupahan pa rin, wala pa rin sariling bahay. Pero meron ako sasakyan, kaya lang ginagamit ko sasakyan ko panghanap buhay, ganyan. Lahat ng yun, naabot ko sa sarili kong sikap. Syempre, unang-una sa tulong ng Diyos. Ayun, sa sarili kong pagsisikap na hindi umaasa sa magulang, na hindi umaasa kahit kanino. Na which is I am being proud of na ayun. Kaya ito yung mga taong sinusundan ko sa social media yung may mga nararating sa buhay kagaya una-una nito ni Mark Chance. Kong TV. Yung si Kong TV hindi lang puro katatawa ng kalokohan na mapapanood mo ron, pero may mga lesson din tayo makikita doon kahit papaano. May mga video si Kong TV na mai-inspire ka, sobrang kaya nga ako nag-vlog Kaya ako nag-umpisa mag-vlog isa yun sa mga nag-impluwensya sa akin. Ako para pag Sige, laki ng tuloy mga natin bata. nga itong video ni Mark Chance. makikita nila yung Ganda ginagawa nito namin, talaga di ba? At ito ang ulam namin ngayong dinner. Anong tawag dyan? Kare-kare. Sarap naman yun. Yung ba yung may peanut butter? Alam nyo ba na si Marshall mahilig manood ng mga lumang vlogs ko? Check this out. Eh, no? Yan, yung anak ko, yung bunso ko, ganyan din ginagawa nun. Ayun, no? Nanonood din siya ng mga luma kong vlogs. Bata pa ni parang Jesse May mga dyan. ganito rin akong Kitang-kita mo vlog naman, no? dati. Ang lilinis ng mga pagmumuk. Actually, nung nag-umpisa ako sa YouTube, puro ganito rin ang content ko. Siyempre, hindi naman ganun pinapanood dahil hindi naman ako kilala, hindi naman ako sikat. Hindi naman ako kasing pogi ni Mark Chance. Kumbaga parang wala pang, ang tawag dito, hindi ko pa na-achieve yung na-achieve niya sa social media. Ayun. Pero okay lang naman sa akin. Kumbaga parang siguro ganito, hindi natin alam, baka dito tayo swertein sa content natin ngayon. Kahit na hindi siya kasing dami ng views ng iba, ng mga walang kwenta.
Kahit nga yung sa politika, medyo naaanuhan na tayo eh. Natotoxican na tayo, kaya nakakasawa na silang panoorin. Pero dapat maging ano pa rin tayo doon sa politika. Dapat maging aware pa rin tayo. Manood pa rin tayo ng politika just for awareness. Wag na tayo masyadong magpakahok doon. Kumbaga parang wag na tayo masyadong magpa-apekto. Lalo na kung napapansin natin na naaapektuhan na yung sarili natin. Basta lahat iasa natin sa Diyos kasi ang Diyos naman ang nakakaalam niyan kung ano yung nangyayari sa mundo. Alam ko may plano ang Diyos sa Pilipinas. At dadating ang panahon, malalaman din natin yon. Sa ngayon, medyo hindi natin naiintindihan ng mga bagay-bagay na bakit nangyayari to, aside from ang babait naman ng mga Pilipino, ang bababa ng loob, sobrang mapagmahal sa kapwa. Pero bakit ganito, hindi umaasenso yung Pilipinas? Madali kasing makalimot eh. Masyado marami tayong mangmang na umaasa na lang tayo sa mga binibigay sa ating kakarampot, which is di pala dapat ganun. Dati kasi pag may politikong tumutulong, natutuwa tayo dun. Hinahangaan na natin yun. Hindi pala dapat ganun kasi yung pagtanggap ng ayuda, pag may sakit ka, lapit ka sa congressman, hingi kang guarantee letter. Akala natin okay na yun noon eh. Hindi pala dapat ganun. Meron palang mas maganda pa doon. Na natutunan natin yun dahil sa social media. No? Gamitin natin yung social media para tayo matuto. Wag natin gamitin yung social media para mag-aksaya ng oras, manood ng mga kabulastugan, manood ng mga kamanyakan. Hindi dapat ganun. Kumbaga, i-utilize natin yung social media para mag-upskill, yung sarili natin, iangat yung sarili natin. Mga ganung bagay, mga kapatid, mga Jeprox, mga Earth. Sa ganun natin siya gamitin kasi sayang. Ang dami natin matututunan sa social media. Ako nga, way back 2010, 2011, mga ganun. Nag-a-apply ako sa call center, di ako natatanggap. Hindi ako natatanggap noon sa call center kasi hindi ko alam kung paano makapasa sa Versant, paano makapasa sa mga interview. Sa YouTube, sa social media ko lahat na na natutunan. Pwede ka mag-upskill eh. Yung kay RDR nga, may bago siyang content kanina yung tungkol sa Gusto ko rin matutunan yun yung pag-data analyst. Kasi hindi natin masabi, baka nandun pala yung natin no? Kaya lang, wala pa akong gamit, wala pa akong panahon. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa, pero gusto ko yun. Sana, loobin ng Panginoon, matutunan ko rin yun. Kasi we never stop learning, guys. Yun ang gusto kong ipahatid sa atin lahat. Bilang isang lalaki, bilang provider ng pamilya, kailangan hindi tayo tumitigil matuto. Dapat patuloy tayo matuto. Siguro hanggang dito na lang muna. Tatapusin ko muna tong video na to. Big shoutout sa iyo, Mark Chan. Sana mapanood mo to. Isa ang inspirasyon sa akin, brother. Pagpatuloy mo sana tong pagbablog mo. Naiinggit ako. Dahil dun sa inggit na yon, namomotivate ako. Totoo yun, kapatid. So, that's it for this video. Maraming salamat. Please like, comment, share, and subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para pag nag-upload ako, ikaw unang-unang makakapanood. Alright, that's it. Thank you for watching. I'll see you on my next video. God willing. Peace out. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Tol Jepoy. Simpleng tao na nangangarap at nagbabaka sakali dito sa platform na to. Baka sakaling swertehin para sa pamilya mo. Siyempre, in return, bibigyan ko kayo ng mga inspirational contents. Ipapakita ko sa inyo magiging progress kung sakaling swertehin kami dito. Let's go!